Isang magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault na maaring magresulta sa pagkawala ng halos 50,000 na buhay at pinsala sa ekonomiya na aabot sa humigit kumulang 3 trilyong piso o kalahati na ng halaga ng national budget natin ngayong 2025. Ang The Big One na maaari ding dumating ngayong 2025. Isang sakuna na kayang magpabagsak sa buong bansa. Ang tanong, handa na ba tayo? Handa na ba tayong lahat na harapin ang mga malulupit na kalamidad na maaring bumago sa ating buhay ngayong taon? Isa-isahin natin ang mga ito, pero bago po ang lahat baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Massive earthquake, the big one. Ang Pilipinas ay isang arkipelago na matatagpuan sa isang kakaibang posisyon sa mundo. Isang lokasyon na puno ng kagandahan at natural na yaman at nagbabadyang mga kalamidad. Isa tayo sa mga bansa na matatagpuan sa loob ng Pacific Ring of Fire, isang rehiyon na kilala sa malawak na aktibidad ng bulkan at lindol. Isa sa pinakamalupit na banta na patuloy na nag-aalala sa mga eksperto at mamamayan ng Pilipinas ay ang tinatawag na The Big One, isang malakas na lindol na inaasahang tatama sa West Valley Fault na tumatawid sa Metro Manila at mga kalapit na probinsya kabilang ang Bulacan, Rizal, Laguna, and Cavite. Ayon sa mga prediksyon ng mga siyentipiko, ang magnitude 7.2 na lindol mula sa West Valley Fault ay isang napakalaking kalamidad na maaaring magdulot ng malawakang pagkasira ng mga gusali, establishmento, kabahayan at kabuuang kabuhayan ng mga Pilipino. Ngunit kung tutuusin, hindi na ito bago sa ating kasaysayan. Noong 1976, isang malakas na lindol sa Moro Gulf na may magnitude na 8.0 ang tumama sa Mindanao at kumitil ng 8,000 katao. Gayon din, ang 1990 Luzon earthquake na kumitil sa buhay ng 2,400 at 12 katao at nagdulot ng malawakang pagkasira sa Central Luzon, Cordillera at mga kalapit na lugar. Ang mga kasaysayan ng kalamidad na ito ay patunay na ang lindol at iba pang natural na kalamidad ay hindi na bago sa ating bansa at patuloy tayong nakaharap sa mga banta mula sa mga aktibong fault lines. Hayon sa mga eksperto, ang paghagupit ng The Big One ay hindi tiyak. Maari itong dumating anumang oras, maging ngayong 2025 ay posible ito. Tsunami. Bukod sa lindol, may isa pang malaking banta ang Pilipinas na hindi dapat baliwalain, ang tsunami. Dahil tayo ay madalas makaranas ng malalakas na lindol, may malaking posibilidad na magkaroon tayo ng tsunami. Ang Pilipinas ay napapalibutan ng dagat at matatagpuan sa mga aktibong fault lines tulad ng Manila Trench, Negros Trench, Sulu Trench at Cotabato Trench. Kapag may malakas na lindol sa ilalim ng dagat sa mga trenches na ito, maaaring magdulot ito ng malalaking alon o tsunami. Halimbawa, ang 2004 Indian Ocean tsunami na dulot ng isang magnitude 9.1 na lindol sa baybaying Sumatra sa Indonesia ay kumitil ng 200 at 20,000 katao at nagdulot ng malawakang pinsala sa maraming bansa sa rehiyon. Ang ganitong klaseng tsunami ay maaari ring mangyari sa Pilipinas dahil ang mga fault lines na matatagpuan sa ilalim ng dagat ay may kapasidad na magdulot ng malalaking lindol na kayang lumikha ng tsunami. Volcanic activity. Maliban sa mga lindol at tsunami, ang patuloy na volcanic activity ay isa ring malaking banta, kasama nga sa mga prediksyon ng mga sikat na psychic kagaya ni Rudy Baldwin ang malakasang pagputok ng isa raw na bulkan sa bansa. Ang Pilipinas ay mayroong 24 na aktibong bulkan, kabilang ang mga kilalang bulkan tulad ng Mayon, Taal at Pinatubo. Mayroon ding mga natutulog na bulkan na maaaring sumabog ng hindi inaasahan. Isa sa mga pinakakilalang halimbawa ng malupit na pagsabog ng bulkan sa kasaysayan ng bansa ay ang Mount Pinatubo noong Hunyo 15, 1991. Ang pagsabog ng Pinatubo ay isa sa pinakamalaking pagsabog ng bulkan sa kasaysayan na nagdulot ng malawakang epekto sa buong mundo. Ang pagsabog ay naglabas ng 20,004 na cubic miles ng abo, gas at bato sa atmosphere
na nagdulot ng drastic na pagbaba ng temperatura sa buong mundo at nagresulta sa global cooling. Ang epekto ng pagsabog ay naramdaman sa buong planeta na nagdulot ng mga malalakas na bagyo at pagbabago sa klima. Bukod sa epekto nito sa klima, ang pagsabog ng Pinatubo ay kumitil ng 800 katao at nag-iwan ng 200,000 homeless na mga Pilipino. Fast forward ngayong 2024, patuloy na nagpakita ng aktibidad ang mga bulkan tulad ng Mount Canlaon sa Negros Island. Kamakailan lamang, ang Mount Canlaon ay naglabas ng ash plumes na umabot ng 4,000 metro sa kalangitan, isang malinaw na senyales ng posibleng pagsabog. La Niña. Ang climate change at ang mga fenomena tulad ng La Niña ay nagpapatindi pa sa mga kalamidad na maaaring maganap sa ating bansa. Ang La Niña ay isang bahagi ng tinatawag na El Niño Southern Oscillation, ENSO, cycle, isang natural na puwersa ng kalikasan na may malaking epekto sa klima ng buong mundo. Sa ilalim ng La Niña, ang karagatang Pasipiko ay nagiging mas malamig kaysa sa normal na nagdudulot ng malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng mundo, kabilang ang Pilipinas. Ang puwersang ito ay nagiging sanhi ng malalaking storm surges at super typhoons na maaaring magdulot ng malawakang pagbaha, pagkasira ng kapaligiran at pagkamatay ng mga tao. Ayon sa mga eksperto, sa mga nakaraang taon, ang epekto ng La Niña ay naging mas matindi at malawakang naramdaman sa ating bansa. Halimbawa, ang bagyong Yolanda, Haiyan, noong 2013 ay isa sa pinakamalakas na bagyo na tumama sa Pilipinas. Kumitil ito ng mahigit 6,000 katao at nagdulot ng malawakang pagkasira sa mga lugar na tinamaan tulad ng Tacloban at iba pang bahagi ng Visayas at Luzon. Habang tumitindi ang mga epekto ng mga bagyo at baha, may posibilidad na muling makaranas ng ganitong kalakas na bagyo ngayong 2025, lalo na sa patuloy na epekto ng La Niña. Ang epekto ng La Niña ay hindi lamang sa mga bagyo kundi pati na rin sa mga malalaking pag-ulan na nagdudulot ng pagbaha sa mga urban centers. Sa mga pangunahing lungsod tulad ng Metro Manila at Metro Cebu, ang hindi sapat na drainage system ay nagiging malaking problema. Kapag bumuhos ang malalakas na ulan, nahihirapan ang mga lugar na ito na makaagapay sa mabilis na pagtaas ng tubig baha na nagdudulot ng pagkaabala sa mga tao at negosyo at malawakang pagkasira ng mga infrastruktura. Sabi ng mga eksperto at analyst, hindi pa handa ang bansa, lalo na sa pagdating ng The Big One, isang malakas na lindol na inaasahang maaring tumama sa mga susunod na taon. Ayon sa mga pag-aaral at mga ulat mula sa mga ahensya, marami pa tayong kakulangan sa ating mga sistema ng paghahanda pati na rin sa mga infrastruktura na dapat ay kayang magtaguyod at magpanatili ng kaligtasan ng bawat isa sa oras ng kalamidad. Hindi pa sapat ang ating mga evacuation centers, mga sistema ng warning, at ang mga hakbang para tiyakin na handa ang bawat isa, lalo na sa mga urban na lugar tulad ng Metro Manila at mga probinsya sa paligid ng fault lines. Ang mga kalamidad ay hindi natin kayang iwasan at tulad ng The Big One, isang banta na patuloy na umiiral. Ngunit hindi pa rin ito rason upang mawalan tayo ng pag-asa. Gayunpaman, kahit na may mga kakulangan tayo, isang bagay ang tiyak, may lakas tayo bilang mga Pilipino. Ang pagiging handa ay hindi lamang nakasalalay sa material na bagay o sa teknolohiya, kundi sa ating sama-samang lakas, katatagan at malasakit sa isa't isa. Sa kabila ng lahat ng mga banta at kalamidad, ang ating diwa bilang mga Pilipino ay patuloy na nagpapakita ng pagnanais na magtulungan at magsanib puwersa. Kasama ang tamang paghahanda, pagtutulungan at higit sa lahat, dasal na sana ay gabayan tayo bigyan ng lakas at proteksyon upang malampasan ang anumang hamon na darating. Naway maging gabay natin ang ating pananampalataya at ang ating pagiging matatag sa mga oras ng pangangailangan. Tiwala tayo na sa kabila ng lahat ng kalamidad, sa kabila ng lahat ng sakripisyo at pagsubok, makakaya natin ito. Iba tayong mga Pilipino. Kaalam, handa na ba ang iyong pamilya sa pagtama ng The Big One? May ginagawa bang paghahanda ang inyong lugar sa mga sakuna na darating ngayong 2025?
Kung mayroon ka pang nalalaman kaalam, huwag mong kalimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguruhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, knowledge has a beginning but no end.